Isang mayamang babae ang pumulot sa isang ulila na nasugatan sa tabi ng kalsada. Mayroon itong walang buhay na mga mata at inisip ng lahat na isa itong tanga. Kaya, dinala siya ng mabait na mayamang babae sa bahay at hindi niya inaasahan na ang lalaking ito na walang pansin ang magliligtas sa buong pamilya niya. Noong araw na iyon, biglang nag-inspeksyon ang mga taga-usi. Para hindi mapunta sa kanila ang mga aklat, kinailangan ng may-ari na itapon ang mga ito sa bintana at napulot naman ito ng bata. Tiningnan lang niya ang mga aklat at saka sinunog at nang dumating ang mga taga-usi, walang pakialam na nag-ihaw lang ang bata ng karne. Tanging ang maingat na mayordomo lang ang nakapansin na hindi pa lubusang nasunog ang mga aklat sa apoy. Kaya, naisip ng mayordomo na baka hindi tanga ang bata at tama nga siya dahil nakakabisado ng bata ang mga nasunog na aklat. Ang pangalan ng bata ay Lee Kang-seok na dating anak ng isang pamilya ng mga bilyonaryo. Ngunit isang pangyayari ang nagpabago sa kanyang buhay. Bumalik ang kanyang ama mula sa isang business trip, ngunit hindi siya umuwi sa kanyang asawa. Sa halip, pumunta siya sa isang bahay sa bundok at pagpasok niya, nakita niya ang mga nakakalat na damit sa sahig at ang mga boses na naglalaro sa banyo. Namula ang mukha niya sa galit at tahimik niyang binuksan ang pinto ng banyo. Nakita niya na ang lalaki ay si Ji Si-kwang na kanyang subordinate. Pagkatapos nito, pumunta siya sa kanyang kotse para pigilan ang kanyang galit. Tinawagan ang babae at nagkunwaring nasa ibang bansa pa siya. Sinabi niya rito na maghahanda siya ng isang party pagbalik niya. Pagkatapos, naghanda ang presidente na gamitin ang ingay ng paputok sa party para patayin silang dalawa at sinabihan niya ang kanyang abogado na magsimula na. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang nahuli ni Ji Si-kwang ang isang reporter na kumukuha ng mga litrato at pagkatapos niyang kunin ang kamera sa kamay nito. Hindi niya sinasadyang natuklasan sa litrato na nakabalik na pala ang presidente at maaaring alam na nito ang tungkol sa kanilang relasyon. Sa puntong ito, tumawag ang abogado at sinabing alam na ng presidente ang lahat at planong patayin silang dalawa sa party. Sa araw ng party, tinawag ng presidente silang dalawa sa kanyang opisina para gawin ang orihinal na plano. Ngunit nang barilin niya ang baril, natuklasan niyang nasa kamay ni Ji Si-kwang ang mga bala. Dito niya nalaman na pinagtaksilan din siya ng kanyang abogado na si Hwang Jang-shik at dati na pala siyang nilason. Sa puntong ito, ang galit niya ay nagpalabas sa epekto ng lason. Pagkatapos, sinisi nila ang ina ni Lee Kang-seok sa paglason sa kanya at matagumpay na pineke ang huling habili ng presidente. Si Lee Kang-seok na walang mapupuntahan ay pumunta sa bahay ni Ji Si-kwang at hindi sinasadyang natuklasan ang litrato nilang dalawa ng babae, kaya nalaman niya ang kanilang masamang plano. Kaya, dinala ni Lee Kang-seok ang litrato sa taga-usi, umaasa na maibalik ang danga ng kanyang ina. Pero, hindi niya inaasahan na binili na pala ni Ji Si-kwang si Kwon Jae-kyu para tanggalin ang banta na ito. Pagkatapos nito, umarkila siya ng mga tao para habulin si Lee Kang-seok, pero hindi niya inaasahan na mababangga siya ng isang sasakyan. Pagkatapos niyang magising, nagkaroon siya ng amnesia at hindi na niya alam kung sino siya, kaya nangyari ang pambungad na eksena. Nang malaman ng may-ari na henyo ang bata, pinangalanan niya itong Lee Cha-don. Sa una ay gusto niya itong ampunin bilang anak pero hindi pumayag si Lee Cha-don, kaya dinala na lang niya ito sa isang orphanage. Sa mga taong iyon, palagi siyang tahimik na nagmamalasakit sa kanya. Mabilis lumipas ang panahon, makalipas ang mahigit 10 taon, ang Lee Cha-don noon ay isa ng gwapong binata. Naging trainee siya na prosecutor at masigasig siyang nagtrabaho na parang mayroong ininom na pampalakas. Masigla siyang bumabati sa lahat at binibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Pero hindi niya inaasahan na ang prosecutor na gagabay sa kanya ay si Ji Si-kwang, ang pumatay sa kanyang ama mahigit 10 taon na ang nakakaraan. Ngayon, inalis na niya ang kanyang balat ng lobo at sinuot ang uniforme ng hustisya. Para makalapit sa tuktok ng kapangyarihan, nagkaroon si Lee Cha-don ng amnesia. Kaya, hindi niya alam na nasa harap niya ang kanyang kalaban at masaya pa siyang binati si Ji Si-kwang. Pero, sa sumunod na segundo, tinanggihan ni Ji Si-kwang ang desisyon ni Undersecretary Jo at hindi pinayagan si Lee Cha-don na sumali sa ikalawang espesyal na investigative team. Sa harap ng kabastusan ng kanyang subordinate, kahit na galit si Undersecretary Jo, wala siyang magawa. Sinabi niya kay Lee Cha-don na siya ang nagbigay ng kanyang internship grade, kaya dapat siyang sumunod sa team ni Ji Si-kwang. Walang magawa sa sitwasyon na ang mga ordinaryong tao ay natatalo sa mga makapangyarihang tao. Ang isang simpleng sundalo lang si Lee Cha-don, pero kahit gaano pa siya kasikap, hindi pa rin siya pinayagan ni Ji Si-kwang na sumali sa espesyal na investigative team dahil ang kaso na ito ay tungkol sa isang kasamang mayor. Ang dahilan ay mayroong hindi ordinaryong relasyon si Undersecretary Jo sa kasamang mayor at para mapigilan na mag-leak ang investigasyong ito, hindi niya papayagan si Lee Cha-don na sumali ng walang alam. Si Lee Cha-don ay isang tao na hindi susuko hanggang hindi natatapos ang kanyang misyon, kaya hinarangan niya ang mga dokumento na ipapadala sa ikalawang espesyal na investigative team at nagsinungaling na isa siyang empleyado ng ikalawang team. Pagkatapos, pumasok siya sa opisina ng team kasama ang mga dokumento at dahil sa kanyang matalas na mata, natuklasan niya na si Yang Gusik ay ang kanang kamay ni Ji Si-kwang. Pagkatapos, ginamit niya ang mga nakakatuwang salita para purihin ang kabilang partido bilang isang versatile na empleyado, ngunit pagkatapos natanungin ang kanyang pangalan. At sa wala pang isang segundo pagkatapos sabihin ni Lee Cha-don ang kanyang totoong pangalan, pinalabas siya ng lahat sa opisina. Mukhang nabigyan na sila ng babala ng maaga. Nang umuwi si Yang Gusik, nagulat siya na nasa loob na ng kanyang kotse si Lee Cha-don. Nagtataka siya kung paano nakapasok si Lee Cha-don at sinabi ni Lee Cha-don na baka dahil luma na ang kotse, nabuksan niya ito sa dalawang sipalang. Pagkatapos, dinala
Dinala ni Lee Chadon si Yang Gusik sa isang restaurant na madalas puntahan ng mga mayayaman. Sa pagkakataong ito, swerteng nakita ng mayordomo si Lee Chadon at ibinalita ito sa may-ari. Sa pamamagitan ng TV, naunawaan ng may-ari ang layunin ni Lee Chadon. Inayos ng may-ari na bigyan sila ng mga pagkain na nagpaiba sa tingin ni Yang Gusik kay Lee Chadon. Nakita ni Lee Chadon na maganda ang pagkakataon, kaya nagmadali siyang lumabas para kunin ang lahat ng kanyang ipon. Inihanda ito at inilagay sa harap ni Yang Gusik na humaharap sa isang pagkakataon. Walang magawa si Yang Gusik dahil kasalukuyang iniimbestigahan ni Team Leader Ji Si Kwang ang relasyon sa pagitan ng kasamang mayor at ng Huang Hai Group, kaya kung makakahanap sila ng kapaki-pakinabang na saksi mula doon, baka makapasok siya sa ikalawang team. Kaya pagkatapos ng maingat na pagmamasid, tinarget ni Lee Chadon ang matabang babae na siyang anak ng may-ari at ang pangalan ay Bok Jae-in. Ang mayamang matabang babae na tumitimbang ng higit 100 kilo ay umuwi galing trabaho. Biglang may humintong lumang kotse sa harap niya. Isang lalaki ang dahan-dahang bumaba mula sa kotse at pagkatapos ay binuksan niya ang kanang pinto ng kotse at inanyayahan siyang kumain. Hindi inaasahan na alam ng matabang babae ang kanyang halaga at inisip niya na ang lalaki ay may balak dahil sa sobrang pagiging magalang nito. Kaya, ang higit 20 taon na pagkain ay hindi nasayang. Agad niyang binuhat ang lalaki at binugbog ito at hindi niya ito pinatawad kahit anong sabihin nito. Pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at itinapon ito sa tumpok ng basura. Pagkatapos, nagpakawala ang babae ng isang shadowless kick na galing sa Foshan, sinira ang lumang kotse na nagpatakot kay Yang Gusik na nagtatago. Niligawan ni Lee Chadon ang babae para makapasok sa ikalawang espesyal na investigative team. Kaya, walang kahihiyan siyang humingi kay Yang Gusik na ibalik ang perang ibinigay niya. Pagkatapos ay pumunta siya sa trabaho ni Bok Jae-in at binigyan siya ng regalo na isang bag. Habang naiinggit ang mga kasamahan niya, inalis ni Bok Jae-in ang laman ng bag at nakakita siya ng isang piraso ng papel. Ang nilalaman ay nag-aanyaya sa kanya na uminom ng tsaa sa itaas. Kaya sa unang pagkakataon, naramdaman ni Bok Jae-in kung paano makipag-date. Dinala niya ang regalo ni Lee Chadon at pumunta siya sa tagpuan. Sabi niya na may luha sa kanyang mga mata, hindi ko inaasahan na gusto mo talaga ako. Bago pa makapagpaliwanag si Lee Chadon, pumayag si Bok Jae-in na makipag-date sa kanya ng ilang beses at masaya siyang umalis. Sa puntong ito, sinabi ni Lee Chadon kay Yang Gusik, ano ang gagawin ko ngayon? Mukhang naunawaan niya ang maling intensyon ko. Kaya, sinabi ni Yang Gusik, kung gusto mong makapasok sa ikalawang espesyal na investigative team, hayaan mong mangyari ang maling pagkaunawa. Pagkatapos ay pumili sila ng isang buffet restaurant. Para magpakita ng imahe ng isang babaeng may pinag-aralan, nagkunwari si Bok Jae-in na kaunti lang ang kinakain niya. Nang umalis si Lee Chadon para sagutin ang tawag, naging parang gutom na tigre si Bok Jae-in. Nagsimula siyang ubusin ang lahat ng pagkain. Nang makita niya na paparating na si Lee Chadon, agad niyang inalis ang mga plato at nagkunwaring isang mabait na babae. Nang makita ni Lee Chadon na mayroon pa ring pagkain sa lamesa, kaya tinanong niya si Bok Jae-in kung kumain na siya, at syempre ay hindi niya ito inamin. Pero naisip ni Lee Chadon na mahirap paniwalaan. Sa sandaling ito, tinanong siya ni Bok Jae-in kung bakit siya nagustuhan, at muntik nang masamid si Lee Chadon nang marinig niya ito, pero kailangan niyang magbigay ng dahilan. Kaya tiningnan niya ang maliliit na kamay ni Bok Jae-in at sinabing, ang iyong mga kamay ay malaki, kaya mayroon kang magandang kapalaran, tulad ng kamay ng isang anghel. Sa puntong ito, biglang lumitaw ang waiter at dinala ang 10 walang laman na plato mula sa sahig, at biglang naging mabigat ang kapaligiran. Naging napakailang ang sitwasyon at mumiti lang si Lee Chadon at sinabing, siguradong may nakalimot na tao sa mga ito. Pumunta ako kay Bok Jae-in na balot sa pag-ibig at patuloy niyang nilalagyan ng lotion ang kanyang mga kamay. Sinabi ng kanyang ina, sa mga kamay mong parang hita ng baboy, walang magbabago kahit anong ilagay mo. Sa mga sumunod na araw, nagpanggap si Lee Chadon na boyfriend niya at sinamahan siya sa theme park, nanood ng scene at sumayaw. Ngunit sa araw na iyon, pauwi na sila at nakaramdam si Lee Chadon na may kakaiba. Bakit siya dinala ni Bok Jae-in sa madilim na eskinita? Nais niya palang makipaghalikan. Sino ang mag-aakala? Ang matabang babae na dating nag-alaga sa bata 0 taon na ang nakakaraan ay lubusang nagbago pagkatapos ng 18 taon. Ngunit ang mas nakakagulat ay habang tumatanda siya, lalo siyang pumapangit na gusto mong tusukin ang iyong mga mata. Sige, parang wala akong sinabi. Paulit-ulit niyang sinabi sa harap ng salamin na kailangan niyang kontrolin ang dami ng kanyang kinakain. Dahil kagabi, pagkatapos niyang pilit na hinalikan si Lee Chadon, naging magkasintahan silang dalawa at pumayag siyang makipagkita sa pinsan ni Lee Chadon ngayon. Habang siya ay labis na nasasabik, narinig niya ang isang pamilyar na boses sa labas. Si Lee Chadon pala ang nagsasalita. Narinig niya si Lee Chadon ang nagsasabi na pagkatapos ng misyon na ito, hindi na niya gustong makita pa si Bok Jae-in, na ang mga kamay nito ay parang hita ng baboy at hindi niya kayang kumain dahil sa kanya. Dito na pagtanto ni Bok Jae-in na hindi pala kayang magkaroon ng pag-ibig ang isang matabang tao, at kung hindi mo ito kayang makuha, sirain mo na lang ito.
Narating niya ang napagkasunduang restaurant, ngunit hindi pa alam ni Lee Chadon na malapit na siyang mahulog sa kumunoy. Ibinagsak ni Bok Jae-in ang $5 bilyon na halaga ng bag pagkuha niya ng cake. Alam ni Lee Chadon na tapos na siya. Kinuha ni Bok Jae-in ang cake at diretsong inihampas sa mukha ni Lee Chadon. Natumba siya at pagkatapos ay agresibong hinawakan ni Bok Jae-in ang kwelyo ng kanyang damit. Inalog siya at sumigaw, "Ikaw naman loloko, nangahas kang paglaruan ako." Pagkatapos ng friendly interaction sa isa't-isa, pumunta silang dalawa sa istasyon ng pulisya. Tinanong ng investigador si Bok Jae-in kung bakit niya sinaktan si Lee Chadon. Nagsinungaling si Bok Jae-in na dinala siya ni Lee Chadon sa isang maliit na eskinita kagabi at nang makita na walang tao, hinalikan siya nito. Naasar si Lee Chadon at tumayo para magpaliwanag na siya ang biktima. Nang makitang walang naniniwala sa kanya, sinabi ni Lee Chadon sa investigador na isa siyang prosecutor. Bilang resulta, lalo pa siyang hindi naintindihan ng kabilang panig. Hindi lang siya walang pagsisisi kundi nababaliw pa, kaya inayos ng investigador na pirmahan ni Bok Jae-in ang papel at umalis, habang si Ji Si-kwang naman para imbestigahan ang money laundering ni Mayor Jo. Sa huli, nakumbinsi niya si Park Soo-tae na katabi nito at nagpadala ng mensahe para magkita sila bukas para pag-usapan ang detalye. Habang nagagalak si Mayor Jo, nakatanggap din siya ng isang tawag sa telepono. Namutla ang kanyang mukha at pagkatapos ay inutusan niya si Lee Kwon-soo na umuwi ng maaga. Naunawaan niya ang ibig sabihin ni Mayor Jo at tumango siya bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay lumingon siya kay Park Soo-tae. Naghahanda na si Park Soo-tae na umalis nang makita niya ang isang papel sa sahig. Nang kunin niya ito, lumitaw si Lee Kwon-soo mula sa likuran. Ginuhitan niya si Park Soo-tae ng lubid. Lumaban si Park Soo-tae. Dinuraan si Lee Kwon-soo sa braso gamit ang isang panulat hanggang sa hilahin siya sa pasilyo. Nahulog ang panulat sa sahig. Di nagtagal, natuklasan ng mga pulis ang isang bangkay sa isang sasakyan na walang plaka sa baybayin. Ang responsable sa investigasyon ay si Jeon Jae-ho mula sa Special Task Force 1. Ang balat ng biktima ay ginamitan ng kemikal kaya hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan nito sa ngayon. Sa kabilang banda, masaya si Ji Si-kwang sa pagkikita nila mamayang hapon. Umalis ang miyembro ng grupo at iniulat na nawawala si Park Soo-tae. Nagpahayag si Ji Si-kwang, "Hanapin ninyo siya kaagad para sa akin. Kahit na kailangan ninyong hanapin ang lahat ng kanyang mga kaibigan, nobya, o malalayong kamag-anak, hanapin ninyo si Park Soo-tae para sa akin." Kinuha nila ang key footage ng kumpanya ni Park Soo-tae at nakakagulat na natuklasan nilang magkasama sina Yang Gusik at Lee Chadon. Kaya tinawagan ni Ji Si-kwang si Yang Gusik at nalaman niya na nasa istasyon sila ng pulisya. Samantala, pinatay na ni Lee Kwon-soo si Park Soo-tae. Dahil nakuha ni Bok Jae-in ang nahulog na panulat noon, plano niyang patayin din si Bok Jae-in. Sa ngayon, hindi alam ni Bok Jae-in na ginamit niya ang panulat na nakuha niya para pumirma. Paglabas niya, pakiramdam ni Lee Kwon-soo ay sa wakas ay maaari na siyang maging panatat. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Ji Si-kwang dahil sa problema ni Lee Chadon. Natuklasan niya na nagtatrabaho si Bok Jae-in sa Hwang Hai Group kaya sinundan niya ito. Pumunta sila sa isang ordinaryong restaurant. Inilahad ni Ji Si-kwang ang kanyang pagkatao. Umaasa siyang makikipagtulungan si Bok Jae-in sa investigasyon sa pagkawala ni Park Soo-tae at iniwan niya ang kanyang business card para kontakin siya nito kapag nakapag-isip-isip na siya. Dahil nakita ni Lee Kwon-soo na hindi niya magagawang matapos ang misyon, wala na siyang nagawa kundi umalis. Si Ji Si-kwang ay isang kaaway na uhaw sa kapangyarihan at lalo pa niyang tinatanggihan si Lee Chadon na sumali sa Special Task Force 2. Ngunit sa kabutihang palad, si Jeon Jae-ho ay nag-imbestiga sa kaso na nangangailangan ng tao. Kaya pinagsama niya sila ni Yang Gusik sa isang grupo para mabilis na matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Isinama niya si Lee Chadon sa morgue. Habang nasa daan, tinanong ni Jeon Jae-ho si Lee Chadon, "Nabasa mo na ba ang lahat ng material ng kaso ng aming grupo?" Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Lee Chadon na nabasa niya ito ng mabilis. Ang pahayag na ito ay magpapaisip sa sinumang lider na padaskol-daskol magtrabaho ang kanyang empleyado. Hiniling ni Jeon Jae-ho na bumaba si Lee Chadon sa sasakyan kaagad at sinabi na ang kanilang grupo ay hindi nangangailangan ng mga irresponsableng tao. Ngunit sinabi ni Lee Chadon na ang mga naturang dokumento ay kailangan lang basahin isang beses para matandaan. Nakakahiya na hindi naniwala ang leader ng grupo. Wala nang nagawa si Lee Chadon kundi isa-isahin ang bawat kaso. Sa sandaling iyon, tinanggal ang team leader ang kanyang intensyon na paalisin siya. Pagkatapos nilang makarating sa morgue, natuklasan nila, batay sa modus operandi ng salarin, na ang kaso ay katulad ng sa isang serial killer. Pinatunayan ni Jeon Jae-ho na ito ay isang serial killer case. Ngunit masusing pinagmasdan ni Lee Chadon ang mga detalye. Nang nasa team meeting, sinabi niya na hindi ito serial killer case. Bilang resulta, siya ay pinagalitan ng team leader dahil sa kanyang matapang na kilos. Hindi alam ni Lee Chadon kung saan siya magagalit, kaya sinabi niya ang kanyang mga saloobin kay Yang Gusik na narinig ni Jeon Jae-ho. Samantala, tinawagan ni Mayor Jo si Chief Cho at sinabing ang kaso na hawak ni Jeon Jae-ho ay tungkol sa pagpatay ni Lee Kwon-soo kay Park Soo-tae. Kaya, hiniling niya na itigil niya ang investigasyon. Kaya naman tinawag ni Chief Cho si Jeon Jae-ho. Tinanong siya tungkol sa sitwasyon ng investigasyon ng kaso. Nang malaman na wala pa ring lead, binigyan niya ito ng 2 linggo. Kung hindi, ililipat ang kaso sa homicide team. Nang marinig niya ito, hindi siya sumuko. Alam na imposible para sa kanya na lutasin ang kaso sa loob ng 2 linggo. Sa oras na ito, nakatanggap si Lee Chadon ng mensahe mula sa isang istasyon ng radyo na nag-aanyaya sa kanila na sumali sa isang panayam. Kaya, para mahuli ang salarin, lihim na sumali si Lee Chadon sa programa. Habang nagrereklamo pa si Jeon Jae-ho at ang iba pa, hindi nila alam kung nasaan si Lee Chadon nang biglang lumabas ang kanyang larawan sa
Umaasa sa kanyang hinuha, sinabi niya sa lahat na hindi ito isang serial murder case. Sa sandaling iyon, nagalit si Jeon Jae-ho. Gusto niyang pumunta sa istasyon ng radyo at patayin ang mikropono niya. Kasabay nito, nanonood din sina Mayor Jo at Lee Kwon-soo ng panayam na ito. Sinabi ni Lee Cha-don sa host, marahil nanonood din ang salari ng programang ito. Gusto kong sabihin sa kanya, walang perpektong krimen sa mundong ito. Kahit naburahin mo ang lahat ng fingerprints at lumikha ka ng alibi, mahirap iwasan ang mga pagkakamali ng tao. Nang marinig ni Lee Kwon-soo ang seryosong mukha at maalab na sinabi ni Lee Cha-don, siya lang ang nakakaalam na. Dahil ang panulat ng biktima ay nakuha ni Bok Jae-in, tinanong ni Mayor Jo si Lee Kwon-soo kung nagkaroon ba siya ng pagkakamali na nagdulot ng ganoong problema. Kunwari ay kalmado si Lee Kwon-soo at sinabing imposible siyang magkamali. Sa sandaling iyon, dumating din si Jeon Jae-ho sa istasyon ng V. Walang ano-ano, sinampal niya si Lee Cha-don at sinabing, umalis ka sa team ko. Ngunit sinabi ni Lee Cha-don, ngayon, hindi ba babasa ngayon, ang kriminal ay hindi na maglakas loob na gumawa ng isa pang krimen. Sino ang nakakaalam, baka lumitaw ang kriminal sa harap ko. Tumingin ang babae sa papel na pampaganda na hawak niya. Ang mataas na presyo ay hindi niya kaya. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang kanyang mayamang ina at inilagay sa mesa ang isang mabigat na itim na leather na bag. Sabi niya sa kanya na ideposito ang pera sa bangko bago magsara. Ngunit pagkaalis ng kanyang ina, naisip ni Bok Jae-in na magkaroon ng ideya. Nagpunta siya sa isang beauty clinic at sinabi sa doktor na gusto niyang magkaroon ng total body makeover. Sinabi ng doktor sa kanya na ang mga hiling na ito ay nangangailangan ng malaking halaga, kaya inilabas ni Bok Jae-in ang lahat ng pera na pinadeposito sa kanya ng kanyang ina at inilagay ito sa harap ng doktor. Agad na nagbago ang saloobin ng doktor ng 180 degrees at agad na sinimulan ang operasyon sa takot na baka mawala ang hinog na pato. Sa kabilang dako, para mahanap si Bok Jae-in, nakuha ng mamamatay tao na si Lee Kwon-soo ang panulat ng biktima na nakuha niya, ngunit hindi niya alam na nagpa-plastic surgery na si Bok Jae-in sa oras na ito. Sinubukan ni Lee Kwon-soo ang maraming paraan, ngunit hindi niya siya mahanap. Nagsimula siyang mag-alala na baka kinuha talaga ni Lee Cha-don ang panulat at sa panayam, sinabi din ni Lee Cha-don na nakahanap na siya ng ebidensya ng kanyang krimen. Ang pahayag na ito ay lalong nag-alala sa kanya, kaya ginang malasing si Lee Cha-don nang mag-isa sa gabi. Lihim siyang sumunod sa kanya hanggang sa isang maliit na eskinita. Plano niyang patayin siya dito, ngunit hindi niya alam na isa lamang itong plano para hilahin siya sa bitag ni Lee Cha-don. Sinabi ni Lee Cha-don sa kanya, ikaw ang salarin. Mukhang napanood mo ang live broadcast. Kunwari ay dumaan lang si Lee Kwon-soo, ngunit hinarang siya ni Lee Cha-don gamit ang kanyang braso. Kaya lang, natalo siya sa huli. Pagkatapos, sa kabila ng sakit, nagmamadali siyang tumayo at hinabol ang kriminal na sa wakas ay nahanap niya. Pagkatapos niyang habulin siya sa isang inabandonang gusali, nagpatuloy silang dalawa na mag-away. Pagkatapos, ginamit ni Lee Cha-don ang kanyang braso para itapon si Lee Kwon-soo sa ibaba. Sa kabutihang palad, mahigpit siyang nakakapit sa handrail at natuklasan din ni Lee Cha-don na mayroon siyang sugat sa ulo. Nang tanggalin niya ang maskara na isinusuot ni Lee Kwon-soo, naramdaman niya ang isang pamilyar na pakiramdam. Siguro dahil sa kanyang pinsala sa ulo, pansamantala siyang hindi niya makilala kung saan niya ito nakita. Nakita niya ang kabilang panig na nagmamakaawa na iligtas siya. Sabi ni Lee Cha-don na ililigtas niya siya kung sasabihin lang niya kung siya ba ang salarin, ngunit tumanggi pa rin si Lee Kwon-soo na umamin. Nang makita na siya ay malapit ng bumagsak, hinila siya ni Lee Cha-don. Gayunpaman, pagkatapos niyang iligtas siya, ginantihan siya ni Lee Kwon-soo at kinuha ang ladrilyo sa tabi niya na balak siyang patayin. Sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng sirena ng pulisya mula sa malayo, kaya kailangan niyang huminto. Pagbalik nila sa istasyon ng pulisya, pagkatapos ng pagtatanong, sa wakas ay naalaala ni Lee Cha-don kung saan niya nakilala ang salarin. Sinabi ni Lee Cha-don sa kanila, noong huling beses na ibinigay sa akin niyang Gusik ang listahan ng mga testigo, ang taong ito ay nasa larawan ni Bok Jae-in. Kaya, sa pamamagitan ng paghahambing sa bawat isa, itinuro ni Lee Cha-don si Lee Kwon-soo mula sa kanila. Ito ay nagulat sa husto kina Jeon Jae-ho at Yang Gusik. Si Lee Kwon-soo ay tauhan ni Mayor Jo. Nang marinig niya ito, lalong nagising si Lee Cha-don. Agad silang nagpulong. Sinabi ni Lee Cha-don sa lahat na malapit nang humarap si Mayor Jo sa isang pampublikong paglilitis at ang tanging tao na maaaring maglagay sa kanya sa panganib ay si Park Soo-tae. Kaya, para matanggal ang krisis na ito, ang patay na hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ay tiyak na si Park Soo-tae. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanilang superior, si Deputy Minister Cho, ay nakatanggap ng utos mula kay Mayor Jo na agad na sunugin ang bangkay. Samantala, si Lee Cha-don at ang iba pa ay naghahambing kung ang ET ay tumugma kay Park Soo-tae. Ngunit pagdating nila sa morgue, natuklasan nila na ang bangkay ay nailipat na. Sa kabutihang palad, nakarating sila sa oras para harangin ang sasakyan. Sa kabilang banda, para talunin si Mayor Jo sa pampublikong paglilitis, sadyang nagpakalat si Ji Si-kwang ng impormasyon sa publiko para marinig ng mga espiya sa kanyang grupo. Sinabi niyang si Lee Kwon-soo ang testigo, kaya inayos niya na umalis agad ito sa bansa. Hindi niya alam na si Lee Kwon-soo ay lihim na sinusubaybayan ni Ji Si-kwang.
Kasabay nito, hindi sinasadyang nakasalubong ni Yang Gusik si Lee Kwon Soo sa daan. Nang malaman niyang papunta ito sa airport, agad siyang nakipag-ugnayan kay Lee Chadon. Pagdating nila sa airport, nauna nang dumating si team leader JC Kwang. Umaasa siyang makakapagpatotoo si Lee Kwon Soo sa pampublikong paglilitis at tinanong niya, bakit gustong paalisin ka ni Mayor Joe? Hindi ka ba natatakot na mamatay sa daan? Nakakalungkot na bago pa siya makapagsabi ng ilang salita, tinanggihan na siya ni Lee Kwon Soo. Ngunit hinuli pa rin siya ni Lee Chadon at ng iba pa. Pagkatapos, mabilis na natapos ang oras ng paggaling pagkatapos ng operasyon. Tinanggal ng doktor ang bendahe ng babae. Sa sandaling ito, sabik na si Bok Jae-in na makita ang kanyang totoong itsura. Nang tumingin siya sa salamin, hindi niya alam kung itinuturing siyang matagumpay o bigo ng mga tao. Ngunit bigla siyang tumayo na nagulat, ang mukhang ito ay kasing ganda ng isang anghel. Gayunpaman, habang siya ay nagagalak, biglang nalaglag ang kanyang panga. Ang doktor ay walang magawa sa nakitang ito, at sa huli, kinailangan niyang sumailalim sa isa pang operasyon upang ayusin ang kanyang panga na nalaglag dahil sa kanyang katigasan ng ulo. Matapos maging maganda, naging mas kumpiyansa rin si Bok Jae-in at naglakad sa mall. Lahat ng tao sa paligid niya ay tumitingin sa kanya nang may paghanga upang ipakita ang kanyang kagandahan. Paminsan-minsan pa nga ay inaayos niya ang kanyang buhok, na parang ang kagandahan ay talagang isang kalamangan. Nakapagpigil siya ng mahigit 20 taon, at sa wakas ay nabili na niya ang mga bagay na gusto niya. Hindi na niya kailangang mag-alala na mapintasan kapag suot niya ito palabas. Sa sandaling ito, bigla niyang nakita ang kanyang ina, at dali-daling nagtago sa isang gilid dahil sa takot na mahuli siya nito. Sa sandaling handa na siyang tumakas, hinarap niya ang mayordoma, at ang hindi niya inaasahan ay, matapos niyang baguhin ang kanyang hitsura, hindi siya nakilala ng mayordoma, at naakit pa ito sa kasalukuyang Bok Jae-in. Kumalma si Bok Jae-in at naisip, bakit ako matatakot? Sadyang nagbago na ang buong katawan ko, kaya naman matapang siyang lumapit sa harap ng kanyang ina. Pagkatapos ay sadyang nagpakita siya ng pagmamataas, at ang kanyang ina, na naiinggit at galit, ay hinila ang mayordoma papalayo. Nang gabing iyon, pumunta siya sa bar para mag-party, ngunit natuklasan niyang lumitaw sa kanyang harapan ang lalaking gusto niya, at ang kanyang instinctive na reaksyon ay umiwas. Ngunit naisip niya na hindi ito tama, ngayon ay isa na siyang magandang dilag. Kailangan niyang bawiin ang kahihiyan na ibinigay sa kanya noon. Sa sandaling ito, tuluyan na ring naakit si Lee Chadon kay Bok Jae-in. Kinuha niya ang notice ng paghahanap sa tao at iniharap kay Bok Jae-in. Tinanong niya kung nakita ba niya ang babae sa larawan. Naisip ni Bok Jae-in kung bakit siya hinahanap ng piskal, kaya tinanong niya ito kung ano ang problema sa babaeng iyon. Kaya sinabi nito na maituturing siyang walking weapon, at muli na namang siniraan ng lalaking gusto niya. Sinabi ni Bok Jae-in na nakita niya ito, tila nandoon sa kabilang dako. Pagkatapos ay bigla siyang sumuntok sa mukha nito, ngunit hindi inaasahang hindi siya sinisisi ni Lee Chadon, sa halip ay nag-aalala pa itong nagtanong kung ayos lang ba ang kamay niya. Sa sandaling ito, dumating din si Jeon Jae-ho. Nakikipag-usap si Lee Chadon, kaya lumapit siya sa harapan nito at hinila ang kamay para kunin ito. Ito ay lubos na nakakainis kay Bok Jae-in, dahil ang lalaking gusto niya ay basta na lang hinila ng ibang babae. Ang dahilan kung bakit nagmamadaling hanapin ni Lee Chadon at ng iba pa si Bok Jae-in ay dahil natagpuan na nila ang salarin sa pagpatay kay Park Seo-tae at nagsasagawa sila ng pagsusuri sa pinangyarihan ng krimen. Sa muling pag-aalala sa eksena noong oras na iyon, naalaala ni Lee Chadon ang ulat ng autopsy na nagsasabing, ang kanang kamay ng biktima ay nanigas at may bakas ng pagkakahawak sa isang bagay. Kaya bighi si Park Seo-tae ay ginamit ang kanyang lakas upang mahigpit na hawakan ang isang bagay bago siya namatay. Pagkatapos ay sinuntok niya ang kaliwang braso ni Lee Kwon Soo. Ngunit sinabi ni Jeon Jae-ho na siya ay nag-iisip lang. Pagkatapos, biglang naisip ni Lee Chadon ang panulat at doon niya nalaman na nakuha na ito ni Bok Jae-in. Samantala, hindi inaasahan ni Bok Jae-in na pagkalabas pa lang niya ng gate ng ospital, ay nakatanggap na siya ng tawag mula sa isang estranghero na nasa tabi lang pala niya. Sa sandaling ito, hindi makapaniwala ang lalaki na kahapon lang ay isang taong may timbang na higit sa 100 kilo. Ngunit ngayon ay mayroon na siyang napakagandang katawan at nang bumalik siya sa sarili, umalis na ang babae sakay ng kotse. Matapos ang ika-negatibo 12 ng hating gabi, si Bok Jae-in ay umuwi galing sa isang party sa bar. Pinara niya ang isang taxi at naghandang umuwi sa hotel, ngunit hindi niya inaasahang ang driver ay ang salarin. Ngunit hindi niya alam ang panganib at in-off pa niya ang telepono ni Lee Chadon na isang piskal. Maya-maya, napansin niya na mali ang daan na tinatahak ng driver at sinabi ng salarin sa kanya na mas mabilis ang daan na iyon. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng isang text message mula kay Lee Chadon. Sinabi niya, Bok Jae-in, ako si Prosecutor Lee Chadon. Diretso na ako sa punto, ang salarin sa pagpatay kay Park Seo-tae ay gustong patayin ka. Ang panulat na hawak mo ay ang mahalagang ebidensya at gusto niya itong kunin. Ngunit hindi masyadong naniwala si Bok Jae-in. Sa sandaling ito, nagpadala si Lee Chadon ng larawan ng salarin at pagtingin ni Bok Jae-in dito, natuklasan niyang ang driver ay ang salarin sa larawan. Nagsimula siyang ma-stress at hiniling sa driver na ihinto ang sasakyan, ngunit hindi siya pinansin ng kalaban. Sa kabutihang palad, napansin niya na mayroong sasakyan ng pulis sa harapan, kaya buong tapang niyang inagaw ang manibela. Bumangga ang sasakyan sa sasakyan ng pulis at di nagtagal, natanggap ni Lee Chadon at ng iba pa ang balita na nahuli na ang salarin at ang taong nagulat nito ay si Bok Jae-in. Samantala, nang malaman ng ginang na nasugatan ang kanyang anak, nagmadali siyang pumunta sa
ospital at pagkatapos ay napagkamalan niyang ang isa pang obese na pasyente ay ang kanyang anak. Kaya biglang umiyak siya at nagkukwento at nakita ito ni Bok Jae-in matapos siyang gumanda kaya lumapit siya sa harapan ng kanyang ina. Sinabi niya sa kanyang ina na siya si Bok Jae-in, ngunit hindi inaasahang sinabi ng kanyang ina, bagaman marami akong lalaki, hindi ako nagkaroon ng anak na babae na katulad mo sa labas. Nagalit si Bok Jae-in at sinabi, hindi mo ba makilala ang boses ng iyong sariling anak? Sa sandaling ito, napagtanto lamang ng kanyang ina at ng mayordoma na nagtago siya para magpa-plastic surgery. Pagkatapos, dumating si Lee Cha-don at napagkamalan din niya ang naunang obese na pasyente bilang si Bok Jae-in, ngunit kinawayan ng pasyente ang kanyang kamay upang sabihing nagkamali siya. Ngunit tinanong pa rin ni Lee Cha-don kung nasaan ang panulat. Tinanong ng paulit-ulit, ang pasyente na nakahiga sa kama ay nagalit hanggang sa gumaling at si Bok Jae-in sa ibaba ay dali-daling hinila ang kanyang ina palayo. Tinanong ng ina ang kanyang anak kung bakit hinahanap siya ni Lee Cha-don at nagduda si Bok Jae-in kung bakit kilala ng kanyang ina si Lee Cha-don. Sinabi sa kanya ng mayordoma na si Lee Cha-don ay ang batang lalaki na kinuha ng kanyang amo sa gilid ng daan noon at siya rin ang tangang lalaki na minsan ay nagustuhan niya. Kaya nakipagkita siya kay Lee Cha-don at nalaman ni Lee Cha-don na ang babae sa kanyang harapan ay si Bok Jae-in. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanila ang panulat bilang ebidensya at umaasa si Jeon Jae-ho na maaari siyang maging testigo. Ngunit ayaw ni Bok Jae-in na masangkot upang masiguro ang kaligtasan ni Bok Jae-in. Inayos ni Jeon Jae-ho sina Lee Cha-don at Yang Gusik upang protektahan siya ng 24 na oras. Sa sandaling ito, nagdala ang isang waiter ng inumin at uminom si Yang Gusik ng walang pag-aalinlangan. Hindi nila inaasahan na ang kanilang kilos ay lihim na sinusubaybayan ng isang lalaki. Upang makuha ang pahintulot ng mga babae sa silid na maging testigo, pumunta sina Lee Cha-don at ang iba pa sa isang maliit na bahay. Inilagay niya ang inumin sa kanyang kamay at nagplano na gumawa ng isang peking pagdukot upang malaman ni Bok Jae-in na nasa panganib siya. Kung gayon, tiyak na papayag siya. Pagkatapos ng pag-uusap, ininom ni Yang Gusik ang natitirang inumin. Pagkatapos ay pumunta siya sa harap ng pinto ng silid at naghanda na isagawa ang plano. Hindi inaasahang biglang kumirot ang tiyan niya, kaya napilitan siyang Gusik na magkarmuna. Sa sandaling ito, ang masamang tao na nagpanggap na janitor ay dumaan sa tabi niya. Binuksan niya ang pinto ng silid at pumasok, at pinigilan ang mahimbing na natutulog na si Bok Jae-in. Pagkatapos ay ginapos niya ito at inilabas sa silid. At nang marinig ni Lee Cha-don ang ingay, sinilip niya ang kanyang ulo at nasabi niya, akala ko hindi siya mapagkakatiwalaan. Hindi ko inaasahang may kakayahan pala siya. Sa sandaling ito, napagkamalan ni Lee Cha-don na siyang Gusik ang lalaking ito, kaya sumunod siya sa kanilang pinaghandaan. Sinimulan niyang magpanggap na isang bayani na nagliligtas sa isang dilag at ang kalaban naman ay inakala na bulag siya, kaya lumapit ito at masigasig na inayos ang kanyang mga mata. Naisip ni Lee Cha-don, anong nangyari? Nakalimutan na ba ang kasunduan? Pagkatapos ay sumuntok ang masamang tao ng malakas na naghinala kay Lee Cha-don na sinisisi siya nito. Sa sandaling ito, dumating si Yang Gusik mula sa likuran at doon nang nalaman ni Lee Cha-don na ang nasa harapan niya ay ang tunay na kriminal at naghanda si Yang Gusik na umatake. Ang resulta ay nasuntok din siya ng kriminal at nang makita ng kriminal na hindi maganda ang sitwasyon, lumipat ito ng pwesto. Si Bok Jae-in, pagkatapos matakot, ay pumayag na ring maging testigo. Mabilis na dumating ang araw ng paglilitis at itinuro ni Bok Jae-in si Lee Kwon-so bilang ang salarin at tinanong ng abogado ng kalaban si Bok Jae-in. Paano mo nalaman na siya ang salarin? Dahil walang matibay na ebidensya, ang pahayag ni Bok Jae-in ay itinuring na walang bisa. Kaya naman, inilabas muli ni Jeon Jae-ho ang panulat ng biktima na sinasabing malalaman kung si Lee Kwon-so ang salarin sa pamamagitan lamang ng pagsusuri ng kanyang ith. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay ang resulta sa pinangyarihan ng krimen ay hindi tumugma sa SEE ni Lee Kwon-so. Dahil pala, pagkatapos na dalhin ni Jeon Jae-ho ang panulat para sa pagsusuri. Pinalitan ni Kwon Jae-ki ang panulat at sa sandaling ito ay muli silang napasok sa isang bawat dahil hindi na marami ang oras na mayroon sila. Kung matatapos ang oras ng tanghalian at hindi pa rin sila makakahanap ng kapaki-pakinabang na ebidensya, makakalaya ang salarin. Sa makatuwid, napilitan si Lee Cha-don na sirain ang alibi ni Lee Kwon-so. Ayon sa kanyang pahayag, 1 oras lang ang oras na wala siya sa pinangyarihan ng krimen, ngunit ang oras ng paglalakbay mula sa pinangyarihan ng krimen hanggang sa kinaroroonan niya ay 3 oras, kasama na ang oras ng pagbalik. Hanggang sa sinabi ni Bok Jae-in sa tabi niya, sana may pakpak na lang, at bigla na lang naunawaan ni Lee Cha-don. Kaya pumunta siya sa gusali kung saan nangyari ang krimen at natuklasan niya na mayroon nga itong helipad at sa sandaling dumating sila sa courtroom. Hinarang ni Chief Ji Sekwang si Lee Cha-don at sinabihan itong pakawalan si Lee Kwon-so dahil sa ganoong paraan lamang niya magagamit si Lee Kwon-so upang dalhin sa paglilitis ang mayor. Ngunit tumanggi si Lee Cha-don at pagkatapos ay dinala niya ang ebidensya sa korte at sinabi sa lahat ng naroroon na si Lee Kwon-so ay dating isang piloto. Kasabay nito, sa gabi ng krimen, mayroong talaan ng helicopter ni Lee Kwon-so at ang destinasyon nito ay ang pinangyarihan ng krimen at sa huli ay hinatulan si Lee Kwon-so ng 15 taon sa bilangguan.
Dahil nabigo sa kanyang plano, nagalit si Ji Sikwang, ngunit hindi sila susuko. Matapos malaman na mayroong ugnayan sa negosyo si Yoon Bijung at ang mayor, muling lumapit si Ji Sikwang kay Yoon Bijung at nagpanggap na nakikipagbati at ginamit ang kanilang damdamin upang makuha ang ebidensya ng krimen ng mayor. At di nagtagal ay nahatulan ang mayor. Samantala, si Lee Chadon, tulad ng inaasahan, ay naging isang piskal mula sa pagiging isang intern na piskal. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa direktor ng ampunan, at ang taong nagbigay ng pondo sa kanya noon ay gustong makipagkita sa kanya, at nang magkita sila, doon lang niya nalaman na ang ginang pala noon. At si Bok Jae-in ay anak din ng ginang. Sa araw ng kaarawan ng bata, binigyan siya ng kanyang mayamang ama ng 10 bilyong cash at sinabihan siyang huwag itong gagamitin hanggang sa siya ay magnegatibo 18 taong gulang. Ngunit ang kapalaran ay mapanlin lang, ang isang malaking pamilya ay sinaktan ng isang tao, ang ama ay pinatay ng walang awa at ang ina ay nakulong ng walang kasalanan. Ang bata ay maswerteng nakaligtas at iniligtas ng isang mayamang tao na dumaan. Ngunit sa kasamaang palad, ang aksidente sa kotse ay naging sanang upang mawalan siya ng alaala. Ang lahat ng mga ari-arian ng pamilya noon ay kinuha ng mga masasamang tao. Mabilis na lumipas ang 0 taon at ang bata noon ay naging isang piskal. Ngayon, sa pagtatayo, hindi sinasadyang nahukay ng construction team ang isang malaking halaga ng cash. Si Lee Chadon, na nakatanggap ng balita, ay dumating kaagad sa eksena. Hindi niya inaasahan na ang lahat ng pera na ito ay sa kanya pala. Sa oras na ito, nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono. Ang nasa kabilang linya ay nagsabi sa kanya, ayaw mo bang malaman ang iyong pangalan? Hindi ang peking pangalan mo ngayon, kundi ang pangalan na ibinigay sa iyo ng iyong mga magulang. At sinabi rin ng taong iyon kay Lee Chadon, mamayang 12:00 ng gabi, pumunta ka sa napagkasunduang lugar. Upang linawin ang kanyang pagkakakilanlan, dumating si Lee Chadon sa tamang oras. Ngunit naghintay siya hanggang 12:00 ng gabi, ngunit hindi pa rin lumabas ang lalaki. Ito ay dahil ang lalaking gustong makipagkita sa kanya ay nahulog lang mula sa mataas na lugar. Ang lalaking iyon ay si abogadong Hwang Jangsik noong araw. Ito ay dahil sa isang aksyon, hindi sinasadyang nahulog ni Lee Chadon ang gintong barya sa lupa at nakita ito ni Hwang Jangsik na nagtatago sa ilalim ng mesa. Kaya, sinundan niya ang impormasyon ni Lee Chadon, natagpuan ang kanyang larawan noong bata pa siya sa ampunan kung saan siya lumaki at nakumpirma na si Lee Chadon ay si Lee Kang Seok noong araw. Nakakalungkot, bago pa malaman ni Lee Chadon, nahulog si Hwang Jangsik mula sa mataas na lugar at namatay dahil sa ibang bagay. Hanggang ngayon, si Lee Chadon, na dating napakamatuwid, ay naging taga-usig na tumatanggap ng suhol. Kaya, hindi nagtagal ay tinarget siya ni Ji Sikwang. Sa harap ng ebidensya ng krimen, sa huli ay natalo si Lee Chadon bilang taga-usig. Naging isang abogado na hindi pinapansin ng sinuman. Sa kabutihang palad, si Yang Gusik at Kalihim Choi na dating kasama niya sa trabaho ay hindi siya iniwan. Ang pagbagsak ng kanyang buhay ay hindi matanggap ni Lee Chadon. Pagkatapos ay nalasing siya at sa kanyang pagkalito, tinawagan niya si Bok Jae-in. Sinabi ni Bok Jae-in na hindi siya pupunta, ngunit ang kanyang katawan ay hindi mapigilan at dumating. Hindi niya inaasahan na dumating lang siya upang hilahin siya pa uwi. Sa pagtingin sa taong gusto niya sa harapan niya, nagpa siya si Bok Jae-in na ang kanyang pag-ibig ay hindi maaaring maging ganoon kaimbaba. Sinabi niya, hindi kita susukuan at darating ang araw na magugustuhan mo rin ako. Gayunpaman, hindi na ako tatawag pa at kahit gusto mo akong makita, hindi ako makikipagkita dahil mayroon din akong paggalang sa sarili. Kinabukasan, sinabi ni Yang Gusik kay Lee Chadon, marahil ay mayroon pa tayong pagkakataon na baliktarin ang sitwasyon. Hahanapin natin si Park Ki-suon upang maging kanyang kinatawan na abogado para mabawi niya ang 1 bilyong won at makakakuha tayo ng 2 bilyong won. Ngunit hindi pa alam ni Lee Chadon na si Park Ki-suon na kanilang pinag-uusapan ay ang kanyang ina. Pagkatapos nito, sinimulan nilang hanapin ang kinaroroonan ni Park Ki-suon. Pagkatapos magtanong sa lahat ng dako, natagpuan ni Yang Gusik si Park Ki-suon na dinala sa isang nursing home, ngunit kakaiba na walang anumang record ng admission niya doon. Mukhang mayroong sadyang gumawa nito. At pagkatapos, upang makapasok doon, nagbago si Lee Chadon ng kanyang pagkakakilanlan at nagpanggap bilang isang pasyenteng may sakit sa pag-iisip at matagumpay na nakapasok sa pugad ng kalaban. Nagpanggap naman si Yang Gusik na may kapansanan sa pag-iisip at naging tagapaglinis dito. Sa madilim na piitan, nakita ni Lee Chadon si Park Ki-suon, kaya siya at si Yang Gusik ay nag-ugnay ng password at nagsimulang kumilos. Mahahalina niya ang atensyon ng iba pang mga gwardiya at sa panahong iyon ay sasabihin ni Yang Gusik kay Park Ki-suon na dumating siya upang iligtas siya at nangako na tutulungan siyang hanapin ang kanyang anak. Ibinigay ni Park Ki-suon ang litrato sa kanila. Pagkatapos ay pumunta si Yang Gusik upang magtapon ng basura at inilagay ang litrato sa basurahan. Ngunit nang hawakan niya ang litrato, biglang natigilan si Lee Chadon dahil ang batang lalaki sa litrato ay siya mismo. Agad na bumalik sa kanyang isipan ang bahagi ng kanyang nawalang alaala, ang aksidente sa kotse noong araw. Sa wakas, nalaman din ni Lee Chadon ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi nagtagal ay iniligtas niya ang kanyang naghihirap na ina mula sa bilangguan. Sinabi ni Lee Chadon sa kanyang ina na nawalan siya ng alaala pagkatapos ng aksidente sa kotse noong araw.
Hindi niya maalala ang mga nangyari noon. Sa oras na ito, sila ay napakasaya dahil sa wakas ay muli silang nagkasama. Ngunit ito rin ay napakalungkot dahil hindi niya ito kasama habang lumalaki at hindi niya ito maalagaan habang tumatanda. Lalo na hindi sila makakain ng magkasama at magkwentuhan ng masaya. Dito natin makikita kung gaano kahalaga ang oras. Pagkatapos ay tinanong ni Lee Chadon ang kanyang ina, "Sino ang pumatay sa aking ama at nagdulot sa iyo nito noon?" Sabi ng kanyang ina ay si Ji Si Kwang. Sa wakas, lahat ng alaala na nawala sa loob ng maraming taon, sa sandaling ito ay bumalik. Ang totoo, ang tunay na pangalan ni Lee Chadon ay Lee Kang Seok at ilang araw na ang nakalipas ang cash na nagkakahalaga ng 10 bilyong won na nahukay mula sa landslide. Ay ang pamana na iniwan ng kanyang yumaong ama at siya lang ang maaaring tumanggap nito. Gayunpaman, ang mga masasamang tao noong araw ay nagtipon-tipon muli at gusto nilang agawin muli ang 10 bilyong won na mana. Kaya, pumunta si Kwon Jae-kyung upang makita ang ina ni Lee Kang Seok ayon sa plano at sinabi sa kanya na natagpuan na niya ang kanyang anak, ngunit siya ay nasa ibang bansa sa ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya na upang maiwasan ang anumang aksidente, kailangan niyang kunin ang kanyang buhok upang itugma sa kanyang anak. Tinanong ni Park Ki-seon, bakit kailangan ng psych test? Sabi niya, dahil mayroong 10 bilyong won na mana si Lee Kang Seok, tiyak na maraming impostor. Sa sandaling ito, tinanong niya, kung gayon, sa tingin mo, ako ba o si Ji Si Kwang ang pumatay noon? At sinabi niya na si Ji Si Kwang. Nang marinig ang tiyak na sagot ni Kwon Jae-kyu, pumayag siyang kunin nito ang kanyang buhok. Ngunit hindi nila alam na nagsimula na ang plano ni Lee Chadon. Nakakalungkot, hindi ito nakita ng kanyang ina. Nang araw na iyon, dinala niya ang kanyang ina sa beach upang maglakad. Sa ilalim ng takip silim, marahil ay natupad na ang kanyang matagal ng hiling. Ang kanyang ina ay pumanaw ng mapayapa habang nakasanda sa balikat ng kanyang anak. Ngunit para kay Lee Chadon, ang paghihiwalay pagkatapos ng maikling pagsasama ay nagdulot sa kanya na maranasan muli ang pakiramdam ng paghihiwalay ng buhay at kamatayan. Sa libing ng kanyang ina, si Lee Chadon ay maaari lamang tumayo at tumingin mula sa malayo. Hindi niya maaaring ibunyag ang kanyang kasalukuyang pagkatao. Ang pagbibigay ng katarungan sa mga masasamang taong ito ang kanyang tanging layunin. Habang ang mga masasamang tao ay nangangarap na agawin ang 10 bilyong won na mana, nagtaas sila ng baso bilang pagdiriwang ng matanggap ang ulat ng etiket. Ngayon na pumanaw na rin ang ginang, ang 10 bilyong won na cash ay nasa kanilang mga kamay na. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay, nang dumating sila upang kunin ang mana, maraming lalaking nagngangalang Lee Kang Seok ang lumabas sa pinangyarihan. Bukod pa rito, ang naunang ulat ng etiket ay hindi rin magagamit bilang ebidensya dahil bago pumanaw ang ina ni Lee Chadon ay humiling ito ng panibagong pagsusuri. Ito lahat ay plinano na ni Lee Chadon noon pa man. Ginamit niya ang kaguluhan sa eksena upang matagumpay na makuha ito. Hindi nagtagal matapos mailabas ang resulta ng pagsusuri. Ang tunay na tagapagmana ng pera, si Lee Kang Seok, ay naroroon din sa kanila. Ito ay nagdulot ng takot sa ilan kaya nag-ambush sila roon. Kapag mayroong kumuha ng mana sa container number 4 na po, malalaman nila kung sino si Lee Kang Seok. Ngunit hindi madaling ibubunyag ni Lee Chadon ang kanyang pagkatao. Hiniling niya kay Yang Gusik na palitan ang numero ng container sa gabi, palitan ang 4 na po sa 39, pagkatapos ay kumpletuhin ang pagbibigay ng mana sa harap mismo nila. Nang mag-react sila, ang container number 4 na po ay isang walang laman na shell na lang. Sa loob ay iniwan ang isang piraso ng papel na siyang simula ng kanilang paghukom. Ang pangunahing nilalaman ay hawak ko ang martilyo ng paghukom at sinisingil ang utang ng aking mga kaaway. Upang talunin sila mula sa loob, tinarget ni Lee Chadon si Yoon Bir-young. Tutal, ang damdamin ang kahinaan niya. Una, sinabi niya ang kanyang plano sa ginang, umaasa na sasadyaing ipaako niya kay Yoon Bir-young ang Hwang Hai Group. Matapos makuha ang suporta niya, naunawaan ni Lee Chadon ang takbo ng buhay ni Yoon Bir-young at tinawagan ang malapit sa kanya na si Director Go. Inilahad niya na siya ang abogado ni Director Go at si Yoon Bir-young ay maaaring maging pansamantalang sa pagkakataong ito. Ang susi ay ang 6% na share ni Director Go. Kaya nagsimula siyang lumapit kay Lee Chadon. Nagpanggap si Lee Chadon na malamig at prangka. Gusto niyang makuha ang share ni Director Go. Ang kondisyon ay kailangan siyang maging legal na kinatawan ng Hwang Hai Group. Si Yoon Bir-young ay walang pag-aalinlangang pumayag at pumirma sa kontrata ayon sa kahilingan ni Lee Chadon. Ayon sa rekomendasyon ni Lee Chadon, pumayag si Director Go sa kahilingan niya. Kaya, matagumpay na naging chairman si Yoon Bir-young ng Hwang Hai Group. Si Bok Jae-in ay nagsumikap ng husto ngunit nabigo pa rin. Hindi niya maintindihan kung bakit tinulungan ni Lee Chadon ang isang tagalabas. Gumawa siya ng gulo sa harap ng bahay ni Lee Chadon. Para kanino ba ako nagsimula ng negosyo? Wala akong interes sa Hwang Hai Group dahil lang sa naawa ako sa iyo, kaya gusto kitang tulungan. Gusto kong makilala mo ako, Lee Chadon, kaya ginawa ko ito. Tapos, ano ang ginawa mo? Hindi ka na tao. Sa kabilang banda, si Lee Kang Seok na inakala nilang patay na ay biglang lumitaw. Kinuha ang 10 bilyong won na cash mula sa kanila. Iniisip na kilala sila ni Lee Kang Seok na parang kabisado ang palad. Hula nila, may isang tao sa tabi nila na si Lee Kang Seok. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Ji Si Kwang na baka si Lee Chadon ang taong iyon. Kaya pumunta siya sa ampunan kung saan nanirahan si Lee Chadon, tiningnan ang kanyang mga larawan noong bata pa siya upang kumpirmahin ang kanyang hinala. Ang resulta ay, ang mga larawan ay ganap na magkaiba. Mukhang nagkamali siya.
Sa katunayan, alam na ni Lee Chadon na pagdududahan nila siya, kaya sinabi na niya sa direktor ng ampunan na palitan ang mga larawan. Pagkatapos ay ginamit niya ang pangalang Lee Kang-seok upang magpadala ng mensahe kay Kwon Jae-kyu. Ito ay tungkol sa pagpatay kay Hwang Jang-sik noon, at ang kotse ng salarin ay ang kotse niya. Natagpuan din sa kotse ang scarf ni Hwang Jang-sik. Alam ni Kwon Jae-kyu sa kanyang puso na hindi siya ang salarin. Pagkatapos ay sinabi ni Lee Kang-seok kung sino nga ba ang nagbintang sa iyo. Si Lee Chadon ay alam na si Yoon Bir-young ang salarin. Hindi nagtagal, inimbitahan siya ni Yoon Bir-young sa isang maliit na celebration party. Ngunit nang dumating siya, si Ji Si-kwang ay hindi siya tinanggap. Hindi rin nagalit si Lee Chadon dahil ang layunin niya ay hindi ang kumain, kundi ang sabihin kay Ji Si-kwang na malaki ang pagpapahalaga sa kanya ng komisyonero at plano siyang bigyan ng isang upuan bilang kinatawan. Ngunit nang marinig ito, si Kwon Jae-kyu na nasa tabi ay hindi natuwa, nagdahilan na pupunta sa banyo at umalis. Naalala ang mga sinabi ni Lee Kang-seok noon. Sinimulan niyang mag-ingat kay Ji Si-kwang na baka saktan siya sa likod. Kaya, dinala niya ang kanyang anak upang ipakilala sa chairman ng Muon, umaasang makapag-aasawa sila sa kanya. Pagkatapos ay ikinuwento ng butler ang ginawa ni Kwon Jae-kyu kay Lee Chadon nang malaman niyang nag-aalinlangan na si Kwon Jae-kyu, kaya ginagpa siya siyang gawin ang susunod na hakbang. At nang marinig ang balita na ang anak ni Kwon Jae-kyu at si Bok Jae-in ay nag-date, agad na nagsiselo si Lee Chadon, ngunit hindi maaaring baguhin ang plano. Kaya, ginamit niya ang pangalang Lee Kang-seok upang magpadala ng mensahe kay Ji Si-kwang. Sa pagkakataong ito, nagpadala si Lee Kang-seok ng isa pang mensahe na sinasabing papatayin ka ni Kwon Jae-kyu para sa akin. Ngunit alam ni Ji Si-kwang na ito ay isang estratehiya ng paghihiwalay ni Lee Kang-seok. Gayunpaman, ang lambat ng langit ay malawak, bagaman maluwag ay mahirap takasan. Ang mga salita ni Kwon Jae-kyu na nagbabala laban kay Ji Si-kwang ay umabot sa kanyang tainga. Gayunpaman, nakipagkita si Ji Si-kwang sa ilang tao. Kusang loob na sinabi sa lahat ang tungkol sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Lee Kang-seok at nagplano na nakawin ang dugo ni Lee Kang-seok. Mula sa huling maling pagsusuri, ginawa nilang akusahan si Lee Kang-seok bilang pumatay kay Hwang Jang-sik. Ngunit ang kanilang balak ay nahulaan ni Lee Chadon. Naghintay siya hanggang sa malasing at mawala ng malay si Yoon Bir-young at kinuha niya ang dugo sa katawan nito. Isang mayamang dalagang may-ari ang umuwi mula sa trabaho at nadiskobring sira ang kanyang bahay. Agad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang kasintahan, ngunit ang kasintahan ay tumanggi sa dahilan ng trabaho. Kaya tumawag siya sa kanyang maingat na abogado. Nang inakala nila na ito ay gawa ng magnanakaw na pumasok, nadiskubre nila na sa salamin sa banyo may nakasabit na kwintas na nagkakahalaga ng 6 bilyon. Sa puntong ito, nalaman niya na ito ay gawa ng biktima na mayaman noong bata pa na nakatakas sa insidente. Ngunit ang hindi niya inaasahan, ang abogado na laging nag-aalala sa kanya ay siya palang mayamang bata noong araw. Kinuha ni Lee Chadon ang dugo habang siya ay walang malay at pinalitan ito ng dugo na kinuha niya nang kunin niya ang 10 bilyong cash. Hindi nagtagal ay kinuha ng mga masasamang tao ang maling dugo. At akala nila ay galing sa mayamang bata, palihim silang pumasok sa silid ng ebidensya. Tumulo ang dugo sa bandana ng biktima, ginawa nilang akusado ang mayamang bata. Pagkatapos, bilang taga-usig, laging pinaghihinalaan ni Ji Si-kwang na si Lee Chadon ang mayamang bata noon, kaya inanyayahan niya itong uminom sa kanyang bahay. Si Lee Chadon naman, nang harapin ang kanyang kalaban, ay kalmadong sinabi na, bakit paulit-ulit na binabanggit ni Yoon Bir-young ang pangalan ni Lee Kang-seok habang siya ay walang malay? Mayroon ba kayong lihim na relasyon? Ngunit sinabi ni Ji Si-kwang, pinapayuhan kitang huwag masyadong makialam. Nang umalis si Lee Chadon, kinuha ni Ji Si-kwang ang baso na mailaway ni Lee Chadon, dinala ito para ikumpara sa dugo ni Lee Kang-seok sa bandana noon. Upang malaman kung si Lee Chadon ay si Lee Kang-seok. Ngunit ang dugo ay pinalitan na ni Lee Chadon hanggang sa dumating ang araw ng resulta ng pagsusuri. Muling inimbitahan ni Ji Si-kwang si Lee Chadon para saksihan ito. Ang totoo ay gusto niya itong hulihin, ngunit nang matanggap niya ang ulat sa fax, ang tanawin sa kanyang harapan ay ikinagulat niya dahil ang dugo sa bandana ng biktima ay dugo ng babae. Sa puntong ito, tumawag si Kwon Jae-kyung, sinabi sa kanya na ang dugo ni Lee Kang-seok ay pinalitan ng iba. Kung hindi ay hindi magiging dugo ng babae ang resulta, at patunay din ito na ang pumatay kay Hwang Jang-sik ay si Yoon Bir-young. Inisip ni Lee Chadon na sa kasong ito, sasabihin ni Yoon Bir-young ang pagpatay sa kanyang ama noon ay gawa ni Ji Si-kwang para makatakas sa parusa, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit sa proseso ng paglilitis. Sinabi ni Yoon Bir-young na walang ganoong tao, lumalabas na bago ang paglilitis na laman ni Ji Si-kwang na may anak si Yoon Bir-young sa ibang bansa. Kinuha niya ang anak nitong lalaki para manakot. Hindi dapat sabihin ang katotohanan noon, bagaman hindi niya nakuha ang inaasahang resulta. Nagpataw siya ng parusa sa isa sa kanila na si Yoon Bir-young. Pagkatapos, pumunta si Lee Chadon at Yang Gusik sa bahay ni Yoon Bir-young. Kinuha ang libro mula sa safe at ibinigay kay Bok Jae-in. Nabawi rin ni Bok Jae-in ang Hwang Hai Group. Pagkatapos, humingi ulit siya ng tulong sa ginang, gamit ang kanyang pagiging presidente ng Muon Literary Association. Nagplano
nagplano siya ng eleksyon para sa mayor. Ang mga kandidato ay sina Kwon Jae-kyung at Ji Si-kwang. Ang labanan para sa kapangyarihan ay nagpatigil sa kanilang kooperasyon. Kasabay nito, binalak ni Lee Cha-don na hayaan si Yoon Bir-young na nasa bilangguan na dumanas ng parehong pagtrato sa kanyang ina noon, ngunit nang ilabas ni Yoon Bir-young ang isang larawan. Umaasa siyang mag-aayos siya ng isang tao na pupunta sa ibang bansa para alagaan ang bata dahil natatakot siyang saktan ni Ji Si-kwang ang kanyang anak, kaya pumayag si Lee Cha-don sa kanyang hiling. At sinamantala niya ang pagkakataong ito para sabihin ni Yoon Bir-young na pinatay ni Ji Si-kwang ang chairman ng financial group noon na naitala ni Lee Cha-don. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya kay Kwon Jae-kyung at ibinigay sa kanya ang audio recording na laban kay Ji Si-kwang pagkatapos sa harap ni Kwon Jae-kyung. Sinagot niya ang telepono, sadyang sinabi na nahanap ni Ji Si-kwang ang lokasyon ng kanyang libro. Dumiretso na sa warrant of search, si Kwon Jae-kyung, sa sobrang kaba, ay nagmamadaling inutusan ang kanyang sekretarya na ilipat ang libro. Ang anak na babae ng chairman ng financial group ay nakatanggap ng tawag mula sa lalaking gusto niya nang balak niya itong ligawan. Nagkaroon ng aksidente ang lalaki, inakala niya na isang ordinaryong aksidente sa sasakyan lang, ngunit hindi niya inasahan na muling bumangga ang driver ng truck. Narinig ni Bok Jae-in ang malagim na pagbangga sa kabilang linya, tumawag siya para humingi ng tulong, at nagmaneho papunta sa bahay ni Lee Cha-don. Natuklasan niya na si Lee Cha-don ay malubhang nasugatan malapit doon, mabuti na lang at agad na tumawag si Bok Jae-in ng ambulansya. Naisalba ang buhay ni Lee Cha-don. Ang nasa likod ng lahat ay si Ji Si-kwang, lumalabas na mula pa noong araw. Pinaghihinalaan na niya si Lee Cha-don ay si Lee Kang-seok noon, kaya binigyan niya ang kanyang subordinate ng isang email address. Sinabihan siyang maghintay ng signal para magpadala ng email doon. Pagkatapos ay pumunta si Ji Si-kwang sa bahay ni Lee Cha-don, nagkunwaring sumasagot ng telepono para magbigay ng pahiwatig. Nang mag-ring ang computer sa bahay ni Lee Cha-don, muling nagbigay ng senyales si Ji Si-kwang sa kanyang subordinate para magpadala ng email. Pagkatapos ng maraming pagsubok sa huli ay nakumpirma niya, si Lee Cha-don ay si Lee Kang-seok. Kaya hinanap ni Ji Si-kwang si Kwon Jae-kyung na nag-away, sinabi sa kanya ang nangyari. Sabay nagpapaalala sa kanya na ang kanyang libro ay nasa kamay ni Lee Cha-don. Para hindi mailantad ang libro, umupa si Kwon Jae-kyung ng driver para maging sanhi ng aksidente. Ngunit kinabukasan ay lumabas pa rin sa balita ang libro. Si Kwon Jae-kyung ay inimbestigahan at nalaman nilang buhay pa si Lee Cha-don. Upang hindi lumala ang sitwasyon, hiniling ni Kwon Jae-kyung sa driver na sumuko upang takpan ang aksidente na ito bilang isang insidente lang. Pagkatapos, para alisin si Lee Cha-don, hinanap ni Ji Si-kwang ang ulo ng Do Department ng Hwang-hae Group. Sinabi na kusa niyang kinuha ang 3 bilyon na maaaring magresulta sa maraming taon ng pagkakakulong. Ngunit hanggang naglipat siya ng karagdagang 40 bilyon sa naunang account. Mababawasan hindi lamang ang kanyang parusa, ngunit makakakuha din siya ng 3 bilyong bonus. At kapag natuklasan ang 40 bilyong paglustay, kailangan lang niyang sabihin na si Lee Cha-don ang nag-utos sa kanya. Nang ang lahat ay umayon sa plano, hindi inaasahan na si Undersecretary Cho ay naging acting head. Inutusan niya si Ji Si-kwang na agad na pakawalan si Lee Cha-don at pagkatapos ay sumunod sa proseso ng investigasyon ng kaso. Sa kabilang banda, si Kwon Hyuk, ang anak ni Kwon Jae-kyung, ay naunawaan ang mga kasalanan na ginawa ng kanyang ama, kaya nagpasya siyang maging isang karapat-dapat na taga-usi. Una, nakipag-ugnayan siya sa ulo ng Do Department para makipagkita at nagkunwaring pinadala siya ni Ji Si-kwang. Umabot siya ng impormasyon sa account, ngunit hindi inaasahan na si Ji Si-kwang ay nasa lugar din nang makita ang audio recording na nahulog sa sahig para sirain ang ebidensya. Aksidente niyang naitulak si Kwon Hyuk mula sa gusali. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang subordinate. Nalaman niyang pupunta si Lee Cha-don doon sa pamamagitan ng telepono ng ulo ng Do Department at papunta na rin. Kaya pinilit niya ang ulo ng Do Department na sumunod sa kanyang mga utos. Nang dumating si Lee Cha-don, natuklasan niyang naghihingalo na si Kwon Hyuk. Sinabi rin ni Kwon Hyuk kay Lee Cha-don bago siya mamatay na si Ji Si-kwang ang pumatay. Sa sandaling ito ay dumating ang pulis. Nagulat ang ulo ng Do Department at itinuro si Lee Cha-don. Ay siya ang gumawa ng mga ito. Alam niyang siya ay ginagawang akusado. Nagmamadaling tumakas si Lee Cha-don mula sa pinangyarihan. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Bok Jae-in at nagpaalam sa kanya. Sinabi rin niya na ang tanging paraan ngayon upang malinis ang kanyang pangalan ay ang pumasok sa bilangguan. Kaya bihihayagan siyang nagpakita sa harap ni Ji Si-kwang. Sa araw ng paglilitis, sa ilalim ng maling pahayag ng ulo ng Do Department, si Lee Cha-don ay sinentensyahan ng 7 taon. Ang ulo ng Do Department ay sinentensyahan ng 1 taon. Bago siya dalhin sa bilangguan, humiling si Lee Cha-don kay Undersecretary Cho na makipag-usap sa warden ng bilangguan. Ikulong siya at ang ulo ng Do Department sa iisang selda. Pagkatapos ay humingi siya ng pabor sa isang dating nakilala niyang gangster. Sinabihan siyang kunin ang gunting mula sa sining ng pananahi. Pagkatapos ay may isa pang gangster na dumating para saksakin siya. Ang nagkasalang ulo ng Do Department ay dapat malaman na kung gumawa siya ng krimen sa panahon ng kanyang sentensya, mananatili siya dito habang buhay. Kaya sa ilalim ng pamimilit at panunuyo, pumayag ang ulo ng Do Department sa hiling ni Lee Cha-don, pumayag siyang magpatotoo muli. Sa ilalim ng pagkilala ng ulo ng Do Department, ang utak sa pagpatay kay Kwon Hyuk at paglustay ng 40
sibilyon na si Ji Si Kwang ay naaresto, at nang malaman ni Kwon Jae-kyung na pinatay ni Ji Si Kwang ang kanyang anak, hinanap ni Kwon Jae-kyung si Ji Si Kwang para patayin siya, ngunit pinigilan siya ng mga tao. Habang papunta sa emergency room, hindi pa rin sumuko si Ji Si Kwang at tumakas mula sa ambulansya. Sa puntong ito, tumakas si Yoon Bir-yung mula sa psychiatric hospital. Nagpakita at iniligtas siya, ngunit gusto pa rin ni Ji Si Kwang na patayin si Lee Cha-don. Kaya pinilit niya si Yoon Bir-yung na tawagan si Lee Cha-don. Matalinong sinabi ni Lee Cha-don kay Yoon Bir-yung, kung si Ji Si Kwang ang nag-utos sa kanya na tumawag, sabihin niyang uminom siya ng gamot. Sa ilalim ng senyas ng dalawa, nalaman ni Lee Cha-don ang kinaroroonan at iniisip ni Ji Si Kwang nang pumasok siya sa silid ni Yoon Bir-yung. Nagpakita si Ji Si Kwang mula sa likod, tinutukan ng baril si Lee Cha-don at sinabi na ikaw ang sumira sa aking buhay. Ngunit nang hilahin niya ang gatilyo, natuklasan niyang walang bala sa loob. Lumabas na kinuha ni Yoon Bir-yung ang lahat ng bala sa baril. Ayon sa sinabi ni Lee Cha-don sa telepono, pagkatapos ay nagsuka siya ng dugo. Sa puntong ito, dumugo rin ang ilong ni Ji Si Kwang. Lumalabas na nang dalhin niya si Lee Cha-don. Naglagay si Yoon Bir-yung ng lason sa kanilang inumin. Bago siya mamatay ay humingi siya ng tawad kay Lee Cha-don para sa mga nangyari noon. Tungkol sa mga hinanakit na ito, nang malaman ni Lee Cha-don na may anak siya, hindi na siya nagtanim ng galit sa kanya. Tinapos din ni Ji Si Kwang ang kanyang buhay sa puntong ito. Dito rin nagtatapos ang palabas. Si Lee Cha-don at Bok Jae-in ay nagpakasal din, ngunit hindi niya makontrol ang kanyang gana at bumalik siya sa pagiging mataba tulad ng dati.